Mga simpleng bagay na po pwede mong i-message sa isang lalaki kung sobra ang tigas at hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Okay, sabihin natin na ang dami mo ng chat, ang hahaba na ng message mo sa kanya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya isinisin o isinisin man niya yung mga message mo, pero hindi naman siya nagre-reply o nagpaparamdam sa iyo. Nagtataka ka na ngayon kung babalik pa ba siya o ano, hindi mo na alam kung anong status ninyong dalawa pagdating sa inyong relasyon. Kaya ngayon mga girls, mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo yung mga tamang bagay na dapat niyo pong i-message sa kanya na tipong kahit anong tigas ng lalaki, mag-iisip yan. Okay? At tipong hindi matitiis na magparamdam na sa iyo. Pero mga girls, bago natin to simulan, bago natin to umpisahan, talakayan o talakayin, isa lang palaging hinihiling ko, if ever na nakakatulong yung mga love advice, kung matagal ka na rin dito, paki-double check naman, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe, hindi ka pa nakakapag-like, at hindi ka pa nakakapag-comment sa ibaba. Okay, kung nagawa niyo na po yan mga girls, maraming salamat po sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong i-message sa isang lalaking sobrang tigas at talagang hindi nagpaparamdam? Sabihin natin medyo matagal na, 2 buwan, 5 buwan, kalahating taon na siya hindi nagpaparamdam sa'yo, ito yung mga bagay na dapat mong i-message sa kanya. So number 1, simula ngayon, hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa iyo. Mga girls, talagang mapapaisip kahit sino. Kahit bakla, mapapaisip dito, kahit tomboy, kahit sino, kahit ano pang kasarian mo. Kapag yung taong minahal mo, kapag yung taong nakarelasyon mo ng mahaba-habang panahon, o kahit saglit pa yan, ganitong i-message sa iyo, simula ngayon, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko sa iyo. Talagang mapapaisip. Ibig sabihin, tipong nanawa ka na, tipong naumay ka na sa kanya, tipong hindi mo na kinaya ang paniniis, okay, niya sa iyo. Okay, kaya mga girls, kung sasabihin niyo po ito, talagang napaka-effective. Talagang mapapaisip, yung tipong paparahin ka niya. O sandali lang, teka lang, wag mo munang gawin yan. Okay, simple lang to mga kamamay, pero talagang mapapa-message sa iyo ang isang lalaki kahit na talagang natatabunan na yung nararamdaman niya para sa iyo. So sabihin mo lang to, simula ngayon, hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa iyo. Okay? So next, magsisimula na akong mag-move on. Dahan-dahan. Yes, mga girls, isa rin po itong napaka-powerful words pagdating sa isang lalaki. Yung tipong umaasa ka sa kanya, araw-araw yung paramdam mo sa kanya, may tawag ka pa, may miss call ka pa. Pero siya, hindi ka pinapansin. Pero siya, walang paramdam. Pero siya, puro scene lamang. O puro reaction lamang sa message mo. So bakit hindi mo sabihin sa kanya na mag-move on na ako sa iyo ng dahan-dahan? Okay? So sa ganung paraan, mapapaisip na naman ng isang lalaki. Teka lang, bakit kailangan mong alisin ang damdamin mo para sa akin? Yan ang sasagi sa kanyang utak. At ngayon, sa mga araw na hindi siya nagpaparamdam, sa mga araw na hindi siya nagme-message sa iyo, araw-araw ka din niyang iisipin. Iisipin niya na ano? Iisipin niya na, baka nga totoo ang sinasabi ng babae na ito. Baka nga totohanin ng babae na to ang kanyang sinasabi sa akin na mag-move on na siya dahan-dahan. Ibig sabihin, aalisin na niya talaga yung kanyang paghahabol sa akin. Aalisin na niya talaga yung kanyang nararamdaman sa akin ng sapilitan. Kasi nga, hindi siya nagpaparamdam or hindi ako nagpaparamdam. So sa ganyang paraan mga kamamay, sabihin mo lang po ito, mag-move on na ako sa iyo ng dahan-dahan. Ibig sabihin, humihingi siya ng permiso sa iyo para alisin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang nararamdaman pagdating sa iyo. Kung kaya't pag hindi ka nag-reply, isa lang ang ibig sabihin, pumapayag ka na gawin niya ito. Kaya ang isang lalaki, hindi makakatulog ng pag-iisip. Sa bawat oras na tumatakbo, hindi niya alam kung anong gagawin at mapipilitan niyang kalaunan na magparamdam na sa iyo. Kaya sabihin mo to kamamay, simula ngayon, mag-move on na ako sa iyo ng dahan-dahan. Okay? So next, kung iniiwasan mo ako, iiwasan na rin kita. Yes, mga girls, effective din po ito mga kamamay. Kung sa tingin po ninyo,
Ayaw ka niyang kausapin. Kung ilang beses ka nang nag-message pero sinisin ka lang niya. Gusto mong pag-usapan ng lahat, gusto mo ng closure kung kinakailangan kasi nga ang hirap eh. Gusto mo na rin makawala sa kanya, gusto mo na rin ayusin ng lahat. Kaya ang gusto mo ng closure. Kaso ang ginagawa niya, iniiwasan ka. Kaso ang ginagawa niya, sinasilent treatment ka niya. So kapag ka ganun mga kamamay, sabihin niyo po yung ganun. Kung iniiwasan mo ako, pipilitin ko na rin ang sarili ko na iwasan ka. Hindi na kita iisipin, hindi na kita pakikialaman, hindi na kita kukulitin. Ngayon, mag-iisip na naman ng isang lalaki sapagkat hindi basta-bastang salita yung binitawan mo. Kung iniiwasan mo ko, iiwasan na rin kita. Malalim po yan pagdating sa isang lalaki. Ibig sabihin, hindi ka na mamamansin. Or ibig sabihin, hindi mo na siya kukulitin. Ibig sabihin, kahit makasalubong mo siya, hindi ka na ganun ka-attach sa kanya. At mahirap yon. Kaya talagang ang isang lalaki magre-react kapag sinabi mo yan. Kung iniiwasan mo ko, iiwasan na rin kita. So powerful words yan mga kamamay. Para talagang yung mga matitigas na lalaking ayaw magparamdam, mapipilitang magparamdam sa iyo. Okay? So next. Simula ngayong araw na ito, hindi na ako muling magme-message pa. Mga girls, talagang ibang usapan na talaga to. Pag sinabi mong ganito, simula ngayon, hindi na ako magpaparamdam o magme-message pa. Ibig sabihin, kung noon, habol ka ng habol, tawag ka ng tawag, message ka ng message, ngayon, kapag sinabi mo ito, talagang magbabago ang lahat. Yung nakasanayan ng isang lalaki, umaga pa lang, 23 message na galing sa iyo, ang natanggap niya ngayon, niha, niho, kahit wrong send, wala siyang mararamdaman o wala siyang marireceive. At talagang malaking pagbabago yun pagdating sa kanya. Kaya mga girls, kapag sinabi niyo po talaga yan, simula ngayon, hindi na ako magpaparamdam o magme-message pa sa'yo, talagang baligwas yan sa kanyang higaan. Paparahin ka niyan, magme-message ka agad dyan, at sasabihin sa'yo na, huwag namang ganyan. Huwag mong gawin kasi hindi ko rin kaya. Kasi alam niyo ba mga girls, kaya lang naman hindi nagpaparamdam ang isang lalaki kasi masyado na kayong makulit. Masyado na siyang nakulitan. Kasi alam niya na nandyan lang naman kayo eh. Pero kung ititigil niyo ang paghahabol, ang pagme-message, doon magninilay-nilay ang lalaki at mag-iisip kung ano na bang nangyari sa'yo, kung kamusta ka na ba, at mas lilitaw yung totoong nararamdaman sa iyo, yung pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Kaya please, okay, kapag sinabi mo yan, simula ngayon, hindi na ako magme-message sa iyo, talagang maninibago. At talagang hindi kakayanin ng isang lalaki na wala kang paramdam kasi dyan siya nasanay sa iyo. Okay, kaya mga girls, sa mga panahon na matigas at hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, sabihin nyo lang yan. Talagang effective po iyan. Alright? So next, mag-message ka na lang kapag handa at okay ka na. Yes mga girls, sabihin nyo po ito. Sa tinagal-tagal nyong nangungulit, sa tinagal-tagal nyong patawag-tawag, halos araw-araw kang tumatawag eh. Halos 110 miss call ang ginagawa mo sa kanya pero ni isa, hindi niya sinasagot. Siguro kaya lang ikaw tumigil, nalobat na yung cellphone ng lalaki, katutunog. Ibig sabihin nun talagang matigas. Matigas talaga yung lalaki at ayaw niyang magparamdam sa iyo. Ngayon, di mo lang kung anong gagawin. Sabihin mo lang yon. Okay? Sabihin mo lang sa kanya na mag-message ka na lang kapag ready o handa ka na. Para sa ganun, hindi ka na nangungulit. Para sa ganun, wala na siyang asahan na pangungulit sa iyo. Ibig sabihin, ipapasa mo na sa kanya ang assignment o ipapasa mo na sa kanya ang hakbang para siya ay mag-message. Kaya hindi na siya magtataka kung wala kang paramdam. Ibig sabihin, ikaw na yung naghihintay ng message galing sa kanya. At sa ganyang paraan mga kamamay, walang sasayanging panahon ang lalaki na hindi magparamdam sa iyo kasi hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano nang nangyayari sa iyo. Wala na siyang balita kung naghahabol ka pa ba o ano, kung may pag-iibig ka pa ba sa kanya o ano. Kung kaya't lilipas lang ang ilang araw, mapapansin mo, magpaparamdam na yan. Mangungulit na rin yan. Magtiwala ka lang. Alright? And last, sana nga lang hindi magbago o mawala ang nararamdaman ko sa iyo. Ito yung pinaka-last, pero ito yung napakasakit. Sa kabila ng pagtitiis mo sa kanya,
sa kabila ng araw-araw mong kalbaryo pagdating sa kanya, hindi ka talaga mini-message eh. Hindi ka talaga ini-update. Kapag dumating yung time na napagod ka na, dumating yung time na parang nagmumukha ka ng tanga sa kanya sa kahihintay ng message niya, sabihin mo na to. Sana lang hindi magbago o mawala yung pagmamahal at pag-ibig ko sa iyo. Okay? So sa ganyang paraan mga kamamay, matatakot na talaga ang isang lalaki. Kasi nga, sa tagal-tagal niyang umaasa na magkakabalikan kayo, na magpaparamdam ka sa kanya, dumating na yung time na napagod na talaga siya. Yung tipong sinabi na niya sa iyo, o sinabi mo na sa kanya, at nagtapat ka sa kanya na sana lang, sa paglipas ng panahon, hindi man natin alam kung saan darating ito, kung hanggang saan mo ako kayang tiisin, sana lang, huwag mawala ang pag-ibig at pagmamahal ko sa iyo. Mga kamamay, tutulo ang luha ng lalaki kapag nabasa yan. Kasi kung talagang may pag-ibig at may konting pagmamahal pa para sa kanyang puso o para sa kanya, pagdating sa iyo, talagang magpaparamdam yan. Okay? Magpaparamdam yan na baka isang araw wala na siyang makitang kagaya mo. Na wala na siyang, alam mo yun, wala na siyang asahan na nandiyan ka pa rin para sa kanya. Sana lang huwag mawala ang pag-ibig at pagmamahal ko para sa iyo. Sabihin mo yan at effective yan para talaga magparamdam ang isang lalaki at mabuhay na rin yung nawala o natabo ng pag-ibig ng isang lalaki para sa iyo. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang ilang mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig at nararamdaman ko kung kayo man ay dumaraan sa ganito klase ng sitwasyon, tipong tinitiis kayo, hindi nagpaparamdam, naiintindihan ko kayo. Kaya talagang patuloy akong gumagawa ng mga love advice na kagaya nito para sa inyo. Kasi ang hirap. Kasi alam ko rin ang bigat, ang sakit na nararamdaman ninyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga girls, mga kamamay. Paalam.